Hindi pa rin nawala ang mga insidente ng karahasan ngayong eleksyon at problema pa rin ang mga makinang may aberya. Pero para sa isang election watchdog, kumpara sa nakaraang botohan, may maayos o mas maayos at tahimik ang eleksyon 2025. May report si Chino Gaston. Ito! Inano pa na? Hinaharas kami! Hinaharas kami! Gumamit na ng alkohol na may halong dinikdik na sili ang mga sundalo ng 601st Infantry Brigade para patrasin ang anilay ng gugulo sa botohan sa Maguindanao del Sur. Pilit na namagitan ang mga sundalo. Para po sa kapayapaan na hinihiling natin, manggagaling po yan dapat sa atin. Kiusap po tayo, lahat na po nang tapos na. Dahan-dahan na po na tayo mag-exit. Sa mga taga-suporta ng mga kandidato sa ilang bayan. Sige, ako na po. Ipa-delete nito, hindi mo i-delete, hindi ka makalabas dito. Nag-warning shots naman ang mga sundalo at pulis sa ilang voting precinct sa Marawi City para palayuin nila ang mga nagtipon-tipong taga-suporta ng isang mayoral candidate ng lungsod. Gusto raw nilang puntahan ang kanilang mga poll watcher na hinaharas umano sa presinto. Pumoprotekta po sa bawat mamamayan po. Sana po maintindihan niyo po kami kasi nagkakaroon po ng dayan po. Yun lang po, ang hinihiling po naming mga sibilyan po. Sa Pualas, Lanao del Sur, ilang lalaki ang pinadapa sa damuhan at kinapkapan ng mga sundalo matapos may nagpaputok ng baril sa labas ng polling center. 5 ang arestado para sa paglabag sa election gun ban. Sa kabuuan, 3 ang namatay sa election-related violence sa Lanao del Sur. Pero ayon sa AFP, ito ang unang beses na walang naitalang failure of elections sa anumang bayan ng probinsya. First time nangyari sa Lanao na walang failure of election. So, maganda yung ating nagawa dito ngayon sa election ng 2025. Sana tuloy-tuloy na ito. Sa datos ng PNP, mula January 12 na umpisa ng election period, 16 ang nasawi dahil sa election-related violent incidents. Wala namang naitalang failure of election sa alinmang panig ng bansa. Para sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, naging maayos ang botohan kahapon at mas tahimik kaysa mga nakaraang eleksyon. Pero may mga reklamo tungkol sa aberya sa mga automated counting machine o ACM, gaya ng nangyari mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung madalas namin nakukuha. Nagre-reset siya after 3 ballots were fed. At tapos biglang nagahang pag fini-feed. The good thing naman is mukhang nare-resolve. Meron ding ipinakisuyo sa Electoral Board ang shaded ballot na iniwan na nila dahil sa tagal ng pagkukumpuni sa makina. Pero giyet ng COMELEC, nagampanan ng mga ACM ang silbi nito. Kung noong 2022 elections, halos 2,000 vote counting machine ang nasira at pinalitan, ngayong eleksyon 2025, nasa 311 na makina lang ang pinalitan. Nagpakalat kami ng 16,000 contingency machines and yet 311 lang yung nagamit. So ganun po kaganda ang performance ng ACM. To me, thus foreign object. Lilinisin lang sana yan yung scanner. Pero ang sabi nga namin, kung magtatagal pang linisin, palitan na natin. Para sa Bureau Systems, maliban sa minimal technical issues, nairaos ng maayos ang automated elections. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.